by Him. Mga kapatid. Amen? Thank God for that. Bago natin introduce ating speaker, atin muna ang i-acknowledge ang kanyang mga close bodyguard. Tatlo ito alam niya ang mga kasama. Mga kumbra ng ministry. Unahin natin, Bible Baptist Mission, Pastor Roger Valderrama, Tupik. Pastor Roger, amen! Ating kaibigan sa Tupik, mga kapatid na always nagkasama. Every time dito, Pastor Ruel, Roman yan. Of course, ating kaibigan din, Scripture, Bible Baptist Church, Congregasyon Puno-Puno, Pastor John Medelio. Andyan sa salamat natin kaibigan from Bayongan City, Pastor Bible Baptist Church, Pastor GC Umang. Salamat sa ating speaker ngayong hapon. Ngayon si Pastor John Medelio sa kanyang church kanina umaga, isa sa mga speaker nila, si Pastor Noel, isa sa mga dahilan, nandito si Pastor Noel. Every time, mga kapatid na makapunta, umapadpad si Pastor Noel, isa tayo na binabisitahan niya. So, blessing ang simbahan, maging binabisitahan ng mga pastor. Kaya sa simbahan, may nabisita, problema na, o dako na mag-question, no? So, blessing kung mabisitahan ng mga pastor. Amen. At of course na makarinig tayo ng mga another naman na mga preaching, mga learning galing sa ating mga speaker. Ang ating speaker, ano na ito? Hindi na first timer, second timer, third timer, multiple timer na ito. Multiple times na. Kasi hindi ko na mabilang since na naging kaibigan ko ito, hindi ko na mabilang ang business na nag-speak sa ating church. He's a blessing. I consider him big brother in the ministry. Nauna ito sa ministry. So, ang kanyang experience, ang length of service in the ministry, malaking blessing mga kapatid. This afternoon, makinig tayo. Iwasan natin magtayo, magsigilabas. Amen? Para ma-kumplito natin, matanggap natin, maintindihan natin ang message ngayong hapon. Ating welcome ang ating speaker ngayong hapon from Butuan City, Pastor Noel Sandigan. Pastor, God bless. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po ay nagpapasalamat at nagagalak na sa tuwing ako'y bumubuka rito sa Jinsan, makadalaw sa inyong church at binibigyan ng pagkakataon ng makapag-preach. It's a blessing for me na maging blessing sa inyo at this time. Last Sunday is your Pastor's Appreciation Sunday. No? So, it's a blessing to be here and atong i-extend ang inyong Pastor's Appreciation Sunday. Atong i-extend. It must needs for us to learn more about the man of God. Okay? Kay matupa kanang dili naagi topic, no? Ako isuko yung kumuwali. Pero kini nga topic, basta sa akong church, makuha kumuwali kung pang pastor ako kumuwali sa mga ninyo. Naagi tayo ka ng boundary ba? Kaya usahay, president sa membro, munang mangimbita rin yung mga pastor, no? Mangimbita, bumali para sa ako. Actually, wala kong invite pastor. Wala kong invite. Ang nag-invite na ko si Pastor John. Kaya nasa activity ka ganina, tungkol sa church realities sa kong panilunan. Pero ako naman na yung kinaiya na before manhi, week or 2 weeks before, manguntak na yung mga pastor niya, di po masaya na kung oras pa. Wala na, isa po sa akong pinaka-comfortable nga akong kontak ko, nga medyo muna, di na kayo kung mag-uong kontak, si Pastor Leonard. Di na kayo kung mag-conscious mo kontak kayo. Matoy pa, na-establish na akong friendship. Isang gani sa chatting na mo. Naaragyan ko is gitawag na atubangan ng fellowship. So this time, atong tanaw, ang atong lesson. Dito tingnan lesson mga ka-exponent. And I hope you will learn. And I hope you will learn more about the life of a pastor. Now this time,
atong tanaw ni, doon ay pagkupiyon, doon ay statement mga kaigsunan, si Ann Peterson. Matod ba ni Ann Peterson, ngayon siya, our pastor, you lead our congregation by opening God's Word. And then, you live your life reflecting all we have heard. You care for others deeply and lift them up in prayer. And when we face misfortune, we know that you'll be there. We really love you, Pastor, for everything you do, and we thank God for giving us a pastor like you. Okay? O na siya ang statement or word ni Ann Peterson of appreciating his pastor. Sometimes, dili makita usahay sa member ang trabahong pastor. Usahay mo na, kung na lang kaayon ikaw para niya na pastor na siya, but deep down, kung may butang that need to be understand in the life of a pastor. Now, this time, I would like you to stand back and isunan atong pamalandungan ang Jeremiah 3 verse number 15. You know, Jeremiah verse 3:15 is a very familiar verse for everyone of us. Kung bisan kinsa ng pastor, mag-quote ni siya. But let me emphasize Jeremiah 3:15 this afternoon. Tagalan mo pagkakaroon ng pulong sino, malingkong kanta ng palihog. Nag-ingon ng Bible. Atong bunga ng pagbasa na naman sa screen. Amen? Amen? Go! And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amahan ka lagi ito, ini kabuntag ka, punong karon, dako na mong kalipay. Privilege para ka na mo, nga makapaambit sa inyong purong Ginoo. Salamat kayo ng church, nag-celebrate sa appreciation sa inyong kalagad. Last Sunday, and this Sunday will be the extension of appreciating your pastor. This time, give me wisdom as I emphasize that word and open the hearts of the people, give them the knowledge and understanding that they will understand thy word in a very simple way. Use your servant, cover me with thy blood, hide me behind thy cross, and hindi ako makita kung karukapunan. Panalangin ang mensahe, na mapawala ang matagpusa, they will be bringing the knowledge and understanding from thy word. It's not by might nor by my power, but by the Spirit, say the Lord. We can everything in Jesus' name, amen. Even the Bible thing, it was busy. And I will give you pastors. It's a privilege for us nga gitagaan. Nindot ng tagaan ta. Amen? O salamat ta that one of God's greatest gift to the church is the man of God. It is the pastor. We must remember nga ang tag-iya sa church ang Diyos. Amen? Lalo ginahang ang Diyos ang tag-iya sa church. Therefore, kay ang Diyos man ang tag-iya sa church, ang Diyos po ang magbuot inside tao iyang ibutan sa iyang church. Amen? Nakuha na to? Dili siya ang pastor tungkol kay maunay choice sa mga tao. Maunay gusto sa mga tao. Wrong. Kung nagtuutan ang iglesia iya sa Diyos, siya tag-iya, siya nagtukod, mas nahibaw ang Diyos inside tao ang ayan para bumalik sa iyang church. Amen? So, klaro sa Bible mga kaigsunan, and I will give you pastors. Now, let me emphasize, ino siya, tagaan ta mo pastor. So, may magpasabot sa word na pastor mga kaigsunan. The word pastor, nagpasabot na siya, diba? Ganun lang. Okay. Yan. Ingon siya, tagaan ko kamong pastors. Sa Greek mga kaigsunan, ako man wala ko ikutan niya, pasabot sa original word sa Hebrew mga kaigsunan is poimaino, na nagpasabot shepherd and overseer. Sa ato pa, ang pangalan ng pastor, dili na siya title. Ang pastor, trabaho. Unang muingon yun ninyo, nga dili lalim magpastor. Ang trabaho pastor dili ni siya basta-basta lang nasudlan sa tao nga dili gibutan sa Dios. Kaya naman, we will be ministering people. So meaning, ang iyong tagaan ng pastor, maghatag siya ninyo og shepherd, magbalantay o overseer.
overseer. By the way, kung sa may pasabot sa word na shepherd, the word shepherd, mga kaigsunan, means a person who tends and cares or rears the sheep. Mauni siya ang tao nga mo tugway o manghipo sa mga itawag ng mga sheep. Diba? So when we say ten, pasabot sa ten mga kaigsunan, nag-ako ni-emphasize, ngayon siya, mauni mo atiman. Tagaan tamong pastor, shepherd na mo'y mo atiman ninyo. Amen? Maunay purpose nga nung dunay pastor. Ang shepherd is to care, to defend, to guard, to nurture, to nurse, and to protect. Maunay trabaho ng shepherd. Iyan ang trabaho ng ten. Ang tuner mga kaisunan, pasabot sa word career, nagpasabot na siya nga maoy mo inspire ang pastor. Hatag siya o gitawag na inspiration. Then ikanuhayin siya, ang word pastor means overseer, na nagpasabot ng supervisor, manager, administrator, or chief. Pasabot, sa church, usaray yung administrator. Sa church, usaray pastor. Daghan ang leaders, daghan ang preachers, pero usaray pastor. Amen? Unya, ang nakalindot mga kaigsunan niyo siya, I will give you pastors according. That's a very nice word. According. Ang word according mga kaigsunan, kung kita'y pasultihon, wala kata, nga sumala sa iyang kasing-kasing. But the original meaning of the word according mga kaigsunan means fit in. Wala'y pasagot sa word nga gitawag na ito nga according. Fit in, match, or harmonize. So kung atong i-generalize pagkasulti mga kaigsunan, gibutang ang Diyos, nagbutang ni Pastor Leonard dinhi kay siya ang fit sa kasing-kasing sa Diyos. Wala siya mapasok kay may mo fit sa inyong gusto. Dili ang church magbutang, dili ang congregation ang magbutang ng pastor. Ang Diyos ang magbutang niya kay siya man ang fit sa kasing-kasing sa Diyos para ninyo. Amen? Muna sa amin, muli magkasabot ng pastor. So atong tanaw nga itong lesson karon mga kaigsunan, lesson eh. Nakalimutan sa akong lang. Ayan. The pastor and members distinct role. Kinanglan lang masabtan ito kung sa itong distinct role. Ang pastor gina siya. Ang member, hindi na pwede magpastor. Unless otherwise, katawagon siya magpastor. Amen? Ano yung principle? So, karoon siya, kay nihatag man siya pastor, iyon siya karoon sa tulad kung sa may distinct responsibilities. The pastor and members distinct role. Okay, parang ito kanina na akong i-emphasize. Okay, number one, kung makita number one, nga tanaw na ito kung sa may mission sa pastor. So when we say mission mga kaigsunan, nagpasabot na unsay iyang responsibility. Hindi kay nianhinan ni butang ni na maglingkuda lang ni sa church. Pasabot, pag nagbutang ang Diyos o pastor, sumasin kasing-kasing, ang pastor kay mo siya sa iyang responsibility. And then another word for mission means assignment. O sa may purpose yung nangay pastor. So sa tanaan mga kaigsunan sa makita, what is the mission of a pastor? At kung makita mga kaigsunan, dito matanaw na ito, for the strengthening of the church. That is the main mission, responsibility, assignment, or purpose why God gave pastor in His church. Amen? Kalaman na ko na, daghan kayo ang churches dinhi. Pero manong dinhi man yung kadibutan sa Diyos aming kasimbahan. Dili man ikaw kay gusto kang anhig yung kadinhi kay gwapo ang pastor. Nindot ang simbahan, dili. Diyos ang nagputang nimo dinhi sa simbahan. Amen? Kay malo ang Diyos nga ikaw na tao, kini mo'y angay mo tudlo para nimo. Okay? So, makita na ito mga kaigsunan, ang tuyo, ang mission, ang responsibility, ang assignment sa pastor,
pagpaligod sa church. Mauna niyon ko nga dili lalim magpastor kaya naman spiritually speaking imong paligodon ang mata usa ka miyembro sa simbahan nga gihatag sa Dios. Laliman nga na kung 300 mo ka ba or 200 mo ka ba 200 ang responsibility ni pastor yung nadihat ninyo. Kung saan man mo nga mulingon. But that is his mission na excellent means to build up and to encourage. Alam mo Ephesians chapter 4 verse number 11. Kung sa inyo sa Bible. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. What's it to you? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse number 13. Dahil ko to. Yung ninambang excellent. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Para pagpaligod sa lawas ni Kristo. Pinakalisod nga trabaho sa tanang trabaho kung saan pagpaligod ninyo spiritually. Mauna din siya, tagaan na mong pastor according to my heart para mo'y mo paligod ninyo. Mo'y mo build up ninyo. Amen? Amen. Mauna nga kaisunan, that is the first mission of the pastor for the strengthening of the church. Ikaw for the spirituality of the church. Ang pinakalisod, ikaw na mo mga pastor sa mga membro, kung saan may mga spiritual. Mauna yung pinakalisod. Mauna ningon ko ganina, na kung hindi mo na napapasok, ibog na, ayaw na lang. Paghuwag na taon ka sa Diyos. Amen? Kaya ang magkapastor, tako ni ang trabaho. Number 1 na mission na rin paglikon ninyo. Ikaduan ng trabaho nga usaon mo mahimong mong espiritual. Nga inyong focus permanente yung Ginoo. Nga inyong focus Diyos yung permanente. Usaon mo ginana mo. Amen? So makita na ito mga kaisunod. Tanawa na ito, verse 13, Ephesians chapter 4, verse 13. Kung sabay tuyo, tingnan ng Bible, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Tanawa ha? Till we all come in the unity of the faith. Tingali sa doctrine, wala na tayo problema. United ka sa doctrine. United ka sa pagtuo. Salvation by faith. Salvation by grace. Wala problema. In as far as the security is concerned, we are assured that we are eternally 300.5% eternally secure na. Wala problema. Till we will come in the unity of the faith and of the knowledge. Kung saan pag-develop na ito sa knowledge niya sa Ginoo, ganit magganitahan mo sa bubasa ng Bible. Kung saan na ito pag-develop sa knowledge sa Ginoo, katalag sa naman ng simba. Iya ang problema kung saan man namulikon ni mong kahibalan sa Ginoo. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hangtod ka moabot ka sa stature sa maturity. Amen? Ang maturity di na mag-matter how long you have been a Christian. Ang maturity, it doesn't matter how long you have been saved. No! Ang maturity nagdepende na sa imong constant intake sa pulong sa Ginoo. Tingnan ang Biblia, as you were babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Nag-desire magpunta sa pulong sa Diyos kada adlaw. O nang-resulta mo tubo. Ang problema sa pastor mga kaisunan, dili kayo gamay na offering. Ang problema sa pastor, dili kayo sa. Ang problema na mo kung saan na mo mature po diya sa Ginoo. Kaya maunay ang mission. Amen? Nakasabot na mong trabaho pastor. Di lalim ang trabaho pastor. Kung ito ang ginanamin ko, kung gusto mo magpastor, formally mo pagpasin out, araw mo makapilaw doon kung sa'yo trabaho pastor.
Ayaw pangilog o simbahan paghimo o imo. Aron makita itong kakat. Amen? Muna na akong advice mga kaigsunan, kung wa kami kay kuling pastor imong-imong ra, ayaw na lang, padayon na lang sa imong trabaho masimpilan. Malipay pa ka, kaysa magpastor kang gadungag-dungan lang sa trabaho, nga wa ka gitawag sa Ginoo. Kaya ang pagkapastor is by calling. Amen? So, only mga kaigsunan, the mission of the pastor is for the strengthening of the church, for the spirituality of the church, and for the stability of the church. Nga mahimong stable ang church. Mahimong lingkod ang church, mga kaigsunan. Alawa na yun? Verse 14, that we henceforth be no children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Unsaon na mahimong stable? Nahangtod sa pagbalik sa Diyos, baptist na gihangtod ka. Unsaon na maghangtod sa pagbalik sa Ginoo, naarayagod ka sa simbahan, kinimutan nga nimo mga kaigsunan. Ang problem sa church is spiritual instability. Unstable yun, mga kaigsunan. Kami muna na nang pumalik ka mo. Bisita naman mininyo, atoon man mo na sa inyong balay, ampuan mo na mo kada adlaw, kadlaw mo ba mo puwan, pero mag-exunog sa'yo, problema ba yun? Yan naman, unstable and spiritual of the church. But that is the mission of a pastor. Amen? So, ang makasabot ana, pastor yun. Maunay among trabaho, maunay mission sa pastor, maunay distinct role sa membro o sa pastor. Amen? Maunay among role. Kung sa among role, pag-lingkod, pag-mahimo mong spiritual, o mahimo mong stable. That is our mission. Hindi na trabaho membro. Trabaho ng pastor. Yan, kaya naman ng trabaho. Ato na sa ikadua mga kaisunan. Let's look at the marks of a pastor. Kung sa may mark sa pastor. So when we see mark mga kaisunan, pasabot ang iyang distinction, ang iyang quality, ang iyang character. Okay? What are the marks of a pastor mga kaisunan? Makita niyo the mark of his determination. Nga naman na nakapadayon man ni tungod kay nindot ang dagan sa ministry? No. Nagpadayon ni tungod sa Ginoo. Kay gitawag man ni sa Dios, bisan mag-usaw na Panginoon nga di namin, pag di ba gusto ang Diyos, magpabiling yapon. Mauna nga, wala yo'y membro nga makapapahawa o pastor, kay di man membro ang nagputang sa pastor. Diyos may nagputang. So tungod kay nalagay mo hawa si pastor, ikaw na lang yung inihawa. Pagpamutan na ba, asa na ba nagsimba na nung nihawa mo ka? Okay, di man mo hawa si pastor, di ako nihawa. Bakit na nahimuan mo? Saan mo nalagin na? Basta pastor na binutang sa Diyos, Diyos na yung makapapahawa. Pero pastor na binutang ang tao, tao ang magpapahawa. Buti pasabot, kung ang pastor binutang ang tao, naglatay sa usa ka lugar-lanot ang among pagkapastor. Mahantod ni mo aling sala, mahantod ni mo badlo, mahantod ni aling kayo naman, basig pulong sa membro. Mauna di ni mahantod po aling yun naman, Diyos may nagutang na mo. Mapagusto ka dili, I don't care. Diyos ang nagutang na mo. Usa ka congregation, ni-split sa church. Okay. Pag-split sa church, wasa rin pastor. Ang mga men, yun sila. Sa isa kami, unsa man, mo pastor ka na mo, kay isol ka na mo. Ang men po nga hungry yung power, yes, mo pastor ko ninyo. So, i-install yung nga pastor. Kapag mo sinita mo, ang congregation man po, muwagi pa siya pili. Ang congregation man po, maunin kong iwali ka ron. Ang men, mo'y maghatag o
pastor. Amen ang nagwari. There is nothing wrong kung buwari. Amen. There's nothing wrong with that. Kinahanglan nag-teacher, pero ibutang sa eksaktong pagpahiluna. Amen ang tanan sa leadership. Pero salamat ang mga kaisunan nga ang Diyos, ang mark of a pastor, He is mark of His determination. Reaching, kailan ka katuig pastor sa ibang pastor? Kita din 22 years. I don't believe na sa 22 years ka nagpastor, wala ni siya ito na proclamation nga di na ko, muundan na ko. Dagang temptation na muundan na His ministry. Pero di makaundan, nga naman, Diyos kong binagutan. Nakalumdum mo ni Jeremiah sa kanya, yung siya, I will not speak with a word anymore. Nakalumdum mo na, di na di ko muwabi sa itong pulong, di na ko musulti sa itong pulong. Pero yung Jeremiah, but His word, like as a fire in my heart, and I cannot say. Ngayon mo may hindi magpastor, pero ngayon mo may nag-abot galing ka kayo na. With all ups and downs, with all the encouragement and discouragement, with all the frustrations in the ministry, with all the self-pity in the ministry, still, nagpalayo ang hapon ng 22 years. Nagkang ups and downs. In my case, I've been 32 years being a pastor. Nagkang mga ups and downs sa mga kinabuhi. Nagkang panahon na maundang ng ministry. Nagkang panahon na mag-declare na kanina. Kung nahibok na, nagwalay pa dyan ang mga. Why? It is because of God's calling. Amen? Tungod na kay ang Diyos kung nagpuntang kong pastor. Muna ngayon ang Bible, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Ayaw maghilapti ang pinuntang sa Diyos. Amen? Maunang careful yung God, pastor. Dili kayo mga balaan ni sila, dili kayo mga perfect niya, dili. Di mali na siya tao sa Diyos. Ayaw hilapti ang binutang sa Diyos. Amen? So the mark of His determination. So kung ngayon ka mga kaisunan, sa determination, makita mo na niya sa atong text, yung ng Bible sa 1 Thessalonians 5:12, yung ng Bible. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. Kung sa inyo sa Bible, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Buwan na rin ito, kung sa may pasabot sa word ka labor, means to work hard. Dili naman may ganahan mag-visit, pero mag-focus kung mag-visit. Dili may ganahan mag-study. Kadaghan pa lang hindi ka na mag-Bible study. Baka sabot, kaya ba ang pastor na daghan pa lang kung mas ganahan din maglingkod-lingkod sa mga balay. Pero mag-focus din ang ninyo mga kaisunan kay amo ng trabaho. We determine to continue because of that calling, mga kaisunan. So, ang reason why God is blessing mga kaisunan and the church is because you have a firm pastor, mga kaisunan, a firm resolution of the man of God to stay no matter what happens. Amen? Amen. Which labor among you, He determined to fight despair. He determined to fight discouragement. He determined to fight frustration for the sake of God's people. Talagang panahon na nga biyaan ng pastor. Amen? Talagang panahon na galibakon ng pastor. Talagang panahon na di mo ganahan sa pastor. Pero ako tayo mahimo. Maganahan mo, di mag-isinang pastor, magyara mo na, binutang na sa Diyos. O kung saludo mo sa iyang determination, reaching 22 years, is not a joke. And the more you will love your pastor today than before. Every time na mag-birthday ang pastor, every time mag-anniversary mga kaisunan, pasabot na sa lain ka tuig na gidungan sa Ginoo sa iyang ministerial job and duties. O dapat malipay ang congregation
usaran tigwali. Amen? So muna, mag-bless mo, pasalamat mo that you have a determined pastor. Naku nila, makita ko niya sa mark of his devotion sa kinabuhi. Pasabot mga kaisunan sa iyang devotion, nagpasabot na sa iyang commitment, sa iyang strong affection, sa iyang sincerity, sa iyang constancy. Very sincere mga kaisunan, committed. Ang iyang affection, strong affection, di ani mahimong mga kaisunan, dili ta parinti. Amen? Dili ta parinti. Bisan kamay porsyento sa dugo, wag yung tay sa dugo. Di yung ta ka dugo, pero mahimong yun ngano mang yun na mga mahangawa ng mininyo. Ngano mang yun na naamang gugma mga kaisunan. Don't you know, gugma na sa Diyos ninyo, nagibutang sa mga kasing-kasing. Dili mo ta parinti. Bisan kamay porsyento sa dugo, di man ta ka dugo. Pero mahimong ka. Nganong may gugma ang pastor sa inyo. Huwag mo kasalot, hagot, gugma na sa Diyos ninyo na binutang sa mga kasing-kasing. Munang pangitaon, huwag mo makasimba. Munang kaming pastor kabalo, may kisay ng lingkod na ng mga lingkuranan. Munang every time na wala ka, naglingkod ang kasing-kasing asa mo. Tingsimba, manumapang mo simba. Asa mo dito ba yun? Pagkauman na hibawan, nag-shopping na rin. Guulan mo ng pasok, ting simba nag-shopping, ha? So, mangita na kami pagod, sabi mo simba rin makasunod din ito. Amen? Mga routine yung trabaho eh. Kala si Pastor Lisi, umang naupaw na lang ang pastor natin. Kadungaw pang yaning ng pastor. Kaya si Pastor John, minili yung classmate ko na sa Bible School. Happy ko na maupaw mga kaisunan. Amen? Hindi na rin ang pastor. Grabe discouragement. Pero pati nga ako, hindi nga ako, mabalang kami may guwak mo. Dito mo niya may offering, no. Pati nga lang yun eh. Wak man sa buwan. Walang initindog na mga mata na sa mga lingkuranan. Di mo rin sa buwasan na nag-lingkod. Uy, wak man, baka nagtiwak man, hindi ako sama rito. So pag humakwami mga kaisunan, lingkod at pasok sa opisina, mula-mula siya, ano ba man nakasipa? Ako nga ito, riskid ko na nasa mukha to. Kunya, pag-anto kayo, nakahiling ka matong pasok, hinsiba sa opisina nila. The mark of his devotion, ang iyang gugma, ang iyang affection mga kaisunan. Tanawa na sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord. Pastor, over na yun ka kahit pastor. Ang word over mga kaisunan means to stand before or to rule. Sa ikaw, doon na yung pastor ka nag-back up mo in everything. Amen? Kanang dito sa Bible, and that stand over you means that stand behind you. Kadlaw pa ni Matanas pastor, nag-ampo nimo, nagtrabaho ka with all the protection, with all the safety, everything mga kaisunan, because there is the man of God who back you up from the Lord. Amen? Pastor, ampuhin ko pastor, kaya manarbaho ko, kung makatrabaho, nang-apply ka. There is a man of God who back you in prayer. Sadyang nang-apply ka, nganong nadawag ka, kaya ang pastor ni hangin sa Diyos kaya panawag ka. Unya, pagkasilyo-silyo na, wala yung kakanunong sa pastor, wala yung kakanunong sa simbahan. Amen? Paano ka magpanunuloy sa pagkatrabaho? Karoon na nagkatrabaho na ka, di na ka makita sa simbahan. Amen? He is the man who stands before you. He is the man who rules over you. How does a pastor rule mga kaisunan? He works as a counselor. Kung trabaho pastor mga kaisunan, he works as a counselor. Ano ang counseling? Tambang.
spiritual lawyer. Why? Because every sort of problem, wabot sa decision, wabot sa iyong attention. Mga legal advice sa congregation, and all sort of problem ng kaibigan will come to his attention. Kayo mo ka na abogado rin, kamao po niya na kinabogado oy. Only trabaho ng pastor. He worked as your spiritual counselor, he worked as a spiritual lawyer, and he worked as a spiritual teacher. Una niyo in Ephesians chapter 4, and I will give you pastors, and he gave some apostles, and some evangelists, and some prophets, and some pastors and teachers. Amen? Siya naghatag, blessing kayo na nagitagaan kag teacher. Munang maminaw kag tuluan ka. Dili ka musupa kay siya may gihatag ng teacher nimo. Amen? Pastor and teacher. Pastor means shepherd. Pastor means overseer. Plus, ang shepherd, mutulto pa yun nimo kung sa imong buhaton, asa ka maagi, o kung sa imong dalang agyan. Diyan mo na kasabot, he will give you pastors and teachers. Kaya ang pastor ay shepherd and overseer. Nga nung tunduan ka, kaya nakakita siya sa unahan, hindi mayo ang may tabo. Unang usahay, tungod niya ang pastor para sa mga prejudice, killjoy, pinamanangin. Pagka problema na, mabalik na po sa pastor. Amen? Are you happy na kay pastor? Are you happy na kay pastor? Amen. Not only he worked as a counselor, not only he worked as a spiritual doctor, he will work also as a spiritual lawyer, and he will work as a spiritual teacher. Kumplito kayo eh. Amen? Kumplito ka na kay counselor. Pilay bayad sa counseling karon. Wag nila, walaw. Magpa-counsel ka, pilay bayad. Ikalawa, doktor. Pilay bayad. Unya, lawyer. Teacher. Ikubayan mo ng bayan na. Boss, di ka kabayad sa services pastor. Kaya bisan pagaling gabi na, bisan pagaling tungakuha ng gabi, magka-problema ka, manawag ka sa pastor, at tuang pagkasapon, special time. Amen? Pag kalindutan ka na kay pastor, ang invest sila kay pastor. Amen? Sila na kay pastor. The mark of his determination, the mark of his devotion, and the mark of his demeanor. Kami pasabot ka ng word na demeanor. The word demeanor means behavior toward others. Kung ay demeanor na kayo sunod. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, in the Bible. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. Kung sa'yo trabaho sa pastor, and admonish. O sa may meaning sa word admonish. The word admonish means to reprove gently. Pag naay nakita ang pastor na murag dili mayo, pagdumon ka, pero hinay lang. Pagdumon ka, pinagis pagwali sa pulong sa Diyos. Pigpikon ka, sistikit ni Mao. Pagdumon mo, sa'yo kini, delikado ka sa tahanan eh. Unang trabaho, pastor. Siya yung hatag ni mo, he will reprove gently. And after that, he will warn. Makakita ang pastor. Usahay mga kaisunan, ang membro, ang yung tanawin, ang karoon lang. Pero kami pastor, ang ang tanawin, 5 years to 10 years from now. What you will be 10 years from now. O sa imong married life, gusto na ni mo rin tawhana. Iyon ang pastor, delikado eh. Magsapin niya siya. We are looking, not now, we are looking 5 years, 10 years from now. What's the purpose? For your own good. Nga nung po ang pastor, nga diligin mo magbinyog sa iyo. Diligin mo magbinyog at bilibir. Nga naman na. Kaya nakita sa pastor sa iyo.
disgrasya. So pag disgrasya, hilak na. Uli na sa simbahan. Amen? Usahin ito kasabot ng trabaho sa pastor. But to tell you honestly, we are working for your own good. Kaya mo na yung trabaho ng mong pastor. Ubalong ka. Na yung pisina. Pastor kami ito. Kapag problem pastor. Mali. Yang people, pastor, pwede kong kisurya pastor. Namin ang uyab ng pagbiligan. Bago na pastor. Yung usapan din ako. Balibaran sayang na eh. Pasti ka masahig na eh. May nagpapasay, kumigay. Amen? Niya lagi kay prejudice na ng pastor kay sigurado man, abing kinausugot si pastor, mo na magbuot-buot na nagagimong imo. So wala ka magkonsulta sa pastor, wala ka magpabandong sa pastor, wala ka maminang counsel sa pastor, disgrasya. O sa mga disgrasya, niulit na kung sa inyong kaugalingan ng inyong kapatid. Muna mo yun ang pastor, di ba ginanda ka sa una? Di panggung ka maninong. Di ba nag-advise ko ni mo kanili ka na? Nisupak ka man! Doktor ka na ang tanaron kung anong kaunan ka man yun! Masal ka na to? Muna mga matanon, mga young people, mga members, aminaw sa pastor, kaya kita ka pastor and teachers. Amen? Pagka the best kayo simbahan na yung pastor. Paggaling na. Pero di yun ka mag-bless mga kaisunan kung i-building ang pastor. He admonished you as a father. Father hindi mo rin. Amen? Strict mo rin. Kaya mo strict mo rin. But when it comes to counseling, when it comes to pastoring, very gentle in the Amen? He admonished you as a father. Now I go to 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. But as we were allowed of God to be put in trust of the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, who tried our hearts. For neither at any time use we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is witness, nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have burdensome as the apostles of Christ. But we were gentle, verse number 7. But we were gentle among you, even as a nurse cherishes her children. Amen. We were gentle among you, even as a nurse cherishes her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because you were dear unto us. Usahay malimtan na naman mong pamilya kahit kamong yun ang yuna. Dagan yung mga pastors lahat may yuna. Pwede ba kami na po? Membro na may permission muna-una. Why? Ingon sa kusod po, because you are dear unto us. Mahal kay ka na mo, pinangga kayo ka na. He admonished you as a father. 1 Thessalonians chapter 2 verse 11, as you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children. Amen? Ang kalindot kayo ng pastor na amahan sa spiritual. Pastor, tingnan naman po kayo sa pastor. That doesn't matter how old are you. What matters is the authority. We respect authority. Amen? And not only He admonished you as a father, He also admonished you through the Word of God. Mauna, na-agi preaching. Every time na masulti me, every time na kumalo, it is always based on the Word of God. Mauna, isulti sa Ginoo. Wala man di basihanan sa mga pagpundlo, pagbandong ninyo. Puno sa Diyos mga kaigsunan. He admonished you through His Word. And after that, He admonished you by the authority of God.
hath given us for edification, not for your destruction. I should not be ashamed. In Titus 3:15, these things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thy youth. Gamita ang tulong with all authority. Maulinan si Pastor Isog na buwalin. Maulinan si Pastor, grabe kayo pagdong. Sharp po sulti mga kaisunan. Because ang sulti ni Paul mga kaisunan kay Timothy, these things speak and exhort and rebuke with all authority. Amen? Pag bubandong siya, he has the basis of his authority. The Word of God is his authority. Walang bisan pag masukong ang bibig, wala kita'y mahimo, kay tulong sa Diyos ang imong authority. Amen? Amen. Wala siya role sa pastor. Akin na sa member. The members mali. Kung sa may role sa member ngadto sa pastor. Gihatan na ng mga tanan ninyo. Yeah? Gihimo na na, tuluto siya. Karon, kay na may gihimo ang pastor, unsa na ko role sa membro. Unsay mandate sa Ginoo ngadto sa mga members. When we say mandate means order, a command, a directive, or an instruction. Unsa may gihatag sa Bible nga mandate para sa mga members. Number one, letter A, is to encourage your pastor. Amen? Ang mabawas na ginino mga kaisunan is to encourage your pastor. You have to inspire your pastor. You have to reassure your pastor. You have to assist your pastor. You have to help your pastor. Amen. Amen. In 1 Thessalonians chapter 5 verse number 12, and we beseech you, brethren, to know them. Careful the word know. To know them which labor among you and are over you the Lord and admonish you. Kasabot pa ng word na know mga kaisunan. The word know means to consider. The word know means to understand. Pili lang kay tanan panahon ka mo kay sabton. Kinahanglan ang libro mong sabot mo kung pastor. Kung ka mo madiscourage po ng pastor. Kung ka mo mahilumos po ng pastor. Kung ka mo masakit po ng pastor. That's why yun ang Bible mag-islan, to know them which labor among you. You have to consider. You have to understand. Kung sa mga mong sabton sa pastor mag-islan, you must understand him because of his personal load. Imong sabton mga kaisunan, kay ang pastor na ako sa iyang personal nga mga kabuk-aton. Kung sa mga kabuk-aton, personal life sa pastor. Kay gamay na namang siya, pandor no. Amen? Mapandor mga di mo kumustahon? Mapandor mga di mo tagdor? Pero sometimes, ang pastor di kakakita, nag-smile, pasin mo na yung problema sa balay. Na yung problema personal. You have to understand him because of his personal load. One of his load, mga kaisunan, is his personal life. Nakalila, his family life sa pastor. Musabot din ka sa family life sa pastor. Kay walay pamilya sa pastor ka perfecto. Amen? Huwag mo kahibaw nga ang pinakasimple sa yawa ang pamilya ng pastor. Iyan ang palingamutan na kubo ng mga anak, kubo niya ang mga pamilya, ang di na mahirong effective ang pastor sa iyang pagpapastor. So ang antidote na bagay sunan, kay nakita mo na ito, baka aping ampo imong pastor, i-encourage imong pastor, nag-ampo minimo. Isa ka pastor, naburusan niya. This is serious. Naburusan ang iyang anak. Wapa ito. Pastor, kanunawag na ko ng pastor. Parihami ka doon ngayon. Ganun pastor. Nabisnas siya ganun. Naburusan.
Nidikday ang pastor na maunda na sa mga pastor. Kaya di ka siya worthy na magpastor kung sa mga. Pero salamat kung yung mga miyembro na naging pastor. Hindi mo na ikaw nagproblema. Ang inyong mga anak, atong sa pagkaw. Wala pa kayo problema sa anak. Pabilin pastor sa pagkaw. Ang tugar ni glory. Ang tugar, pabilin pastor. And this is your story. Usap ka pa anak o pastor. Drug addict. Dagang mo na magwali ko. Tuwara sa supos mo. Taasin mo. Iyon siya man. Muli ako struggle sa mga ministry. Muli struggle sa Pinoy. O kung saan ni ginong nalibaran ni Mara. Don't you know ang pinaka-atake sa yawa, pamilyang pastor? Usahay sa bumo sa yawa ang pamilya. Sa bumo na namahan ang mga anak, asawa sa bumo. Para mataway. Pagmalisyan siyang pastor. Di na siya pastor. Di na siya mo effective na pastor. Don't you know that? Hindi na yung trabaho pastor. You must understand him because of his personal law. Personal life sa pastor, family life ng pastor, and kung sa siya Lord ng church. Bukat na dahil sa kinabuhi, bukat ang pamilya, bukat pag ang church. Nagsupak-supak pa ang pamilya, nagsupak-supak pa ang church, kahit sa kung ka problema ang pastor. Unang pintiyo, ganun din ang pastor. Unang malipay, na hindi makikita mo ng pastor. Maano na mong burden, makaistorya ang pastor. Makalaan. Don't you know mga kaisunan, kini nga mo pagkalinda ko, kaya nag-impact na niya din yung naman, 1.8 million ang ibili na ng problema sa musulman. To tell you honestly. O salamat sa nagdinig ko mga kaisunan, hako, kaya kung napasundod nila mo, wagin ko, yun ang problema. Sige ni panglakaw na nga, sige, katawa lang ibig, katawa lang ibig. But I believe hindi ko rin nagwarong mo this. Isip ko. Lumay na lang, narinig. Narinig ko lang. Muna na ako kahit impact ang fellowship. Not only you have to understand him because of his personal law, you must understand him because of his personal loneliness. Naalay mga kasakit ang mga pastor. Naalay personal na mga kagool. Naalay personal na frustration. Naalay personal na depression. Ang gatubang ng pastor. That's why you have to understand your pastor. And not only that, you have to understand your pastor because of his personal limitation. Hindi man tingin right yung pastor ko rin mo, pero naman sa limitation. Hindi man tingin parihan siya mo kahit hindi. Pero hindi mo ibalay sa pastor mo siya. You have to understand his personal limitation. Hindi man tingin siya maayon mo pronounce parihan mo. Hindi man tingin siya parihan kamaayon mo in English. But don't forget, he is the man of God. Amen? Not only you have to encourage your pastor, not only that, you have to cherish your pastor. Kasabot ba ng word na cherish? The word cherish means to hold dear. And the word cherish means to protect. Walay lain na makaprotektar sa pastor. Morally, socially, o basa na ng mga lilidya bagay sunan. Dahil ng members. Protect your pastor. Pero suko kayong panandungon, imbis kayo protektahan ang pastor, gisumsuman ang pastor. Gihimong istoryahanan ang pastor. Gilibat ang pastor. Amen? Amen. Cherish your pastor. Hold your pastor dear. Treat your pastor with tenderness. 1 Corinthians chapter 5 verse 13. Yun ang Bible. And to esteem them very highly in love. Do you know the word esteem? The word esteem means to set a high value. Tagay taas na value ng pastor. Make your pastor valuable. Amen? Di lang sa maayong masaglawas. Hantong gato pa doon mga kaigsunan. Sayang kamatan, make your pastor value.
pag-ilis sa pampers na puno kayong dahil mga kaibigan. I did that. Because I value the pastor. O nakita na ko mga membro mong bisita, daghan kay daan gatas. Napuno sa ospital, ang sudan na gatas, napuno o kanin, napuno o birban, napuno. Usaw, tama na, dali naman makainom. Una na mamuha ka ng gatas ka, di na kainom. Una ka nung namuinom, balik mo balik. Grabe mo shopping. Amen? Pag mag-shopping ako sa kabak sa gatas, ikaduha sa pastor. If you love your pastor. Amen? Amen. Unya na ka mo palit o gatas nga ang tangganan pagkaon niya na 6 stros. Linggo ko masama ko na ang nurse. Enjoy ko pagkaon pastor ha. Dito lagi dito. Basta yung sumil. So, mientras maka-appreciate pa yung pastor, do things that will make you. Amen? So, esteem them very highly. To set a high value. You have to think highly. Una-una, si Pastor Carlo, nanawag ng Jollibee, akas Pastor ni Carlo. Kung sa kaisunan niya, Pastor. Tawag ni ka. Okay, okay na naman sa Pastor. Naghaan niya Diyos. Amen? Amen? Oh, ano na? Kaya, kung higog ka kasi mong pasok. Order ka na sa Grab, o order ka na ka ng mga kwan niya. Kung saan na ng mga tunay ron. Pero may pagtawag, maayon mo kayo ng mga kuriting-ting na namin o mga Jollibee o kung saan. O, hapdali mo sa pasok. Hapon niya ng address ha? Kaya po dito. Ay, nagpahigaw, pastor, ako na pastor. Amen? Can you do that? Amen. Sa'yo na kaya na. Pila naman na ng 200 kumpir sa kalipay na iyang mabati. Kung makadawat ka na, it doesn't matter how much is the price. Hindi na ang price that matter. What matters is the person who give. Amen? Pagdawat ko sa muli. Pastor, basta ipadara na sa ako, Pastor. Bayad na lang, Pastor. Amen? Amen? You have to esteem them, think highly, or treasure. Wala na kailangan. Pinaka-treasure sa mga mo, your spiritual father. I-treasure mo, Pastor. I-treasure na ako, Pastor, mga kaisunan. Gikan sa pagkaluwas. Nabuhat ang simbahan. Nagpabiling ko sa simbahan dito na ibalan. O sinta ka mo ang nawa sa kababaran. Pero salamat na nagpabiling ko sa simbahan. Because I treasure my pastor. Saksi na sa kasunsisi. Saksi na sa kasunsisi. And after that, you have to value your pastor. Muna yung meaning sa word, esteem them very highly in love. Amen? Amen. And after that, you have to respect your pastor. Pinaka-importante mga kaibigan, respetuha ang imong pastor. Daghang membro way patasan. Daghang kay membro way papay respeto pastor. Ang dinadiro na ng pastor, singka-singkahan na ng pastor. Naayon sa kamibro mga kaisunan, grabe ka tayo, principal. Wala sa kamay sa pastor, duha kay inupan, baktuga, isuwat ang tanan niya, kasakit sila pastor. I can tell you stories of the stories. An experience, my experience. In my 32 years of pastor, daghan ko nakita ng absurd na mga butang dili ang ayan ng mga. Respect your pastor. Amen? And, kamay na lang, Hebrews 13 verse number 17. Obey them that have the
sa Bible, obey them that have the rule over you. And submit yourselves. Dua ka butangis, ito kun. Obey and submit. Di man dili ka gusto, pero di ko na Bible, obey and submit. Why? Ino sa mga kaisunan, for they watch for your souls. Nga nung obey ka o masabit ka, kay sila nagabantay sa inyong mga kalat. Amen? Unya na kanito mga kaisunan, as they that must give account. So sa ato pa, o unsay mahitabo ninyo sa spiritual life, tulubagon ka na sa pastor. Maunang mag-uulmi kung di na ka mo simba, mag-uulmi unfaithful na ka, mag-uulmi mag-isang kung wala na ka-involvement na naman, dakong may tulubagon sa Diyos. Kaya nagtutang na mo para yun. Ana ang trabaho mga kaibigan. That they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable unto you. Amen? Obey and submit. Ano ito? Gabutang ka na mo din. Okay. Then, you have to support your pastor. Amen? Amen. Okay. You have to support your pastor. So, may mga pastor mo sa word na support. The word support means assistance. The word support means to take care or to provide for. What I mean the word na support. Amen? To provide. Na I need ang pastor nga mauming musulti ninyo. Amen? Na I need ang pastor nga hindi kasulti. At may hindi nga rin sa disgrasya na niya ako karong hapuna para buwalay sa tulong sa Diyos. Amen? So karon, in the Bible sa 1 Thessalonians 5:17, let the elders that rule well. Pangutanan, nag-atiman ba o maayo ang inyong pastor sa inyo? Gibinuangan ba mo sa inyong pastor? Wala ko binuangan sa inyong pastor. Sincero o seryoso ang inyong pastor na nagtrabaho. Ingon siya mga kaisunan, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Especially they who labor in the word and doctrine. Amen? Na-apply ba na ninyo 1 Thessalonians 5:17? Na-apply pa ninyo na-apply. 1 Thessalonians 5 verse 17. Atong lunganan pagbasa. Ready? Go. 1 Thessalonians 5:17. Ready? Go. Let the elders sila, lunganan tanan. Kuski basa, kuski pa rin. Ready? Go. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Who is this man that labor in the word and doctrine? It is your pastor. Amen? Adlaw gabi na po maning kamot ng mga kaisunan. Pangitan pagkaon, usay ang ngayon pagkaon ng puso para sa inyo mga kaisunan. So ang Bible ngayon, let the elders that rule well be counted worthy of God. Amen? You have to support your pastor. So ato makita mga kaisunan. Yun din. The pastor deserve his wages. Nag-deserve ang pastor ng support. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 9, I am about to close. In the Bible, it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the floor, that God taketh for the oxen. Verse number 10 in the Bible. Or saith he it altogether, for our sake, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and he that thresheth in hope should be a partaker of his hope. Verse number 11. If we have sown unto you, it was Apostle Paul,
if we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Kung nagtanong ninyo sa spiritual na mga butang, wa bagod-bod di katuod na enjoy sa mga magbigyan ng butang dito sa inyo? Amen? Ikasakit pa ba ninyo nakapalit mo McDonald's? Ikasakit pa ba ninyo nakapalit mo gatas? Ikasakit pa ba ninyo na nakahatag ka sa inyong pastor in return? Kaya kitang Pilipino, hindi makita utang kabumuton. Folks, na utang kabumuton sa Diyos ka naghatag ng pastor. Huwag na ko kayo utang kabumuton sa pastor niya, ati man ako. Amen? Kanang ato kumuhatag na gratitude na lang na ako sa pastor. As a sign of respect and as a sign of gratitude na sa iyang pag-amuma o pag-atiman ako. Amen? Ingo siya, do you not know that which minister about holy things, leave of the things of the temple, and they which wait on the altar are partakers of the altar. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Wala naman may magtrabaho sa sikular. Amen? Ako nang kiniyaan na ang trabaho, kuna sa kanilang trabaho. Profesional mo, pastor. Pero kipagtiyaan ang trabaho ko kasi sa pagkakalo siya, di ba kung rewarding ang mo, po sa ginagmay sa yung physical na mga utang, sa mga kakilang na utang, ikasakit pa mo ginag ninyo. Ngayon nyo nang i-get na mo mga kaisunan, support yung pastor. Amen? Karon, ayon ko kung sa inyong himo last Sunday, pero hindi ko siya na-proposal. Ay yung pastor, ay balo ba mo na sa kinan? Amen? Paano na sa kinan? Nindot tayo sa kinan. Pero, dili tanang panahon magamit ang sa kinan. Why? Nag-budget ko siya. Ay mahal na tulo. Amen? Ikalawa, di ko magamit ang sakinan sa mga pasikot-sikot sa ginagmay mga kalye para maabot mo sa inyong mga dapat. So inyong pastor mga kaisunan, nag-desire siya kumutor. Nag-desire siya kumutor na gamay, ayaw na itong inyong katong Yamaha na pati nagkuha. Di na galing yung gamit ng Yamaha na anong nagpatumbak. Kaya gining magkatiguan na na, minus ng balancing. So nag-desire siya kumutor, arong mga kaisunan, na maministeriyan magamit sa adlaw-adlaw niya, makalisit na siya skurundo, at least magamit niya nato sa tanan ng mga areas na yung atoon mga kaisunan for Bible studies and everything in Pagbuhan. So karon, na yung plano ibigyan niya yung ito. Kaya mupalit siyang pag-o, siya mo daw ng 20,000. Ang iyang hangyo sa church, nga kamo ang monthly. Pila may monthly na di pastor? 3 Amen? Napagod na ito. For sure, 5,000. 5,000 in 2 years. 3 years. 3 years. Okay. So di na problema ang down, kaya na yung pag-down. So ang yung hangyo, kung okay ba? Primarily, okay din siya. Amen? Nga i-shoulder sa church ang monthly. Tingali 3,000 o 4,000, ito lang hirap na 5,000 para sure. Pila nakabuok ni ating hikaron. Pareho ko lang iha. 5,000 divided by the number of attendance ni Akaron. Pila. Gaan na tayo. Sige, pareho ko lang iha. Yang people lang, yang people. Ihap lang yung pinakabot. Ayaw lang yan nila mga bata. Kana lang mga yang people yang kaya-kaya mo. Sige, pareho ko lang ihap. Sige. Narin ihap? Ayaw. Are you willing? Church, are you willing? Wala yung problema sa monthly. Wala na. Ano? Sa down. Wala na. Ang pang-monthly na. Pila ka po? 50. Okay, nag-isa na yung calculator. Okay, 50 divided by 5,000 divided by 50. Pila?
100. So sa ato pa, makaya ang 100 kada buwan dili? Kaya. Amen? Para asa man ang gabito ni Pastor ng motor? Pag-atong diskuhan? Pag-atong ba? No. For visitation purposes. So, ang daw siya bahala. Monthly na lang yan. Sa ato pa, 100 kada usa sa 50 kanina. Kaya ba ninyo ang 100 kada buwan? Bugadan. Bugadan. Sama ka na serious. Okay ba sa inyo ang 100 a month? Amen. So, pasok? Kere. Okay? Pero hangtod maimpas ang 2 years. Sa ato pa, kung 2 years, 3 years, 6 months, kung 100 ka na buwan, meaning 3,000, sakto ba ko? 3,600. Correct? Oh, 3,600 at 3 years kayo nahatag sa motor. Pero daan sa kailangan binuwan man. Amen? O niya, kanang ang motor, muna yung wato sa inyong bagay na manos sa akin. Yung currency ko. Amen? Muna yung wato sa parol, magwalis po ng Ginoo. Muna yung wato sa mga police station, magwalis po ng Ginoo. Instead ng katong sakyan na, hindi malutuan. Kung ako po katong budget, may nalang ka ng pamilya na lakaw. Pero sa mga ordinary na lakaw, nindot din ang motor. Yes. Amen? Kaya naman, ang lugar na to, 200 na gasolina, 1 week na na. Amen? So yung mga na to, 300, may mahal ng gasolina nun. 300 a week, gaan na kayo na sa gasolina, compare sa 1,000. Amen? Amen? Will you commit to give 100 pesos a month? Amen? So, mangayon ko kuwan, kanang list, sana rin kaya na may ibalwa pa rin kasi gusto ko sa namatan. Di mo sabot kung gagaan. Mas madali o impas. Kaya di ko na-impas na meron, may impas na na motor. Amen? So, kinsa may active mo suwag din isuwag pa rin ang tanan na present karon. Kung may commitment para sa motorcycle ni Pastor, 100 pesos a month. Unya, ato mo itong kumpinsiyon tukuban, hatag ko ng 100. Amen? So, kaya. Amen? Salamat sa iyo. Mag-ambot ako din, manindog kang. Dalayan ko na Diyos, salamat sa privilege kong ihatag, salamat sa opportunity, salamat po din ng iyong wins, sa iyong bulong, nakita man ang need, kinahanglan ng Ginoo sa iyong lagat, ang practical na transportation. Wala na yung dinguha tungkol sa desire for flesh desire, kundi yun na muna man ang practicality. Mas practical kung mga motor. Although, uulan man, pero at least magamit gihapon ang sakyanan sa panahon sa ulan. Sa panahon sa tinginin, magamit mo ng motor, mas gamay ang expenditures Ginoo sa fuel, i-compare sa sakyanan. Salamat sa mga blessings, blessing na ni Ginoo. Maraming yan po, may umidungan ng panalangin, nga punta, ma-purchase ang motor, o magamit Ginoo sa pangagawad lang, nalakaw, visitation, Bible studies, o nasa na ng pagbabato. Lord, your pastor deserve these material things. Deserves and faithfulness, sa iyong diligence, determination, everything in Him for 32 years or 22 years. Salamat kay Ginoo ng pagbilis sa inyong ministry. Thank you, Sad, sa open na kasing-kasing sa mga katauhan that are willing to participate, to cooperate, to give. Sa 100 pesos Ginoo, hantod naman ang motor pagbayad mo. Salamat sa mga kayo. Salamat sa inyong involvement. We can have everything in Jesus' name. Amen. Praise God, Father in heaven, thank you sa messenger. Di mo gipadala, Pastor Noel, to challenge, to instruct, to remind sa mga Kristiyano, especially Lord, sa mga members in this local area.